Malinaw ang paninindigan ng Spurs sa posibleng pag-trade kay De'Aaron Fox habang nagsisimula ang kanyang max contract extension. Ang desisyon ng San Antonio Spurs na panatilihin si De'Aaron Fox ay nagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa kanya at pagtanggap sa kasalukuyang sitwasyon. Kahit pagugustuhin nilang i-trade siya ngayon, hindi nila ito magagawa ng hindi kinakailangang magsama ng ilang draft picks bilang kapalit. Hindi dapat gawin iyon ng San Antonio. Sa halip, ang kanilang layunin ay dapat na mas maayos na maisama si Fox sa kanilang game plan. Noong nakaraang season, malaking bahagi ng kanyang oras sa paglalaro ay ginugol niya bilang off-ball player dahil sa kakulangan sa shooting ni Stephon Castle at Dylan Harper. Sa kabutihang palad, kapwa bumuti ang kanilang shooting sa ikalawang kalahati ng season at maging sa NBA playoffs. Dahil dito, dapat bigyan ng Spurs si Fox ng mas maraming pagkakataong hawakan at kontrolin ang bola sa susunod na season. Sa paggawa nito, makababalik siya sa estilo ng paglalaro kung saan siya pinakakomportable. Maaari pa ring magtagumpay ang pagsasama ni De'Aaron Fox at ng Spurs. Ngunit bahagi lamang iyon ng problema. Kapansin-pansin na malaki ang ibinaba ng kanyang bilis. Sa loob ng 1.5 taon mula nang matrade siya mula sa Sacramento Kings patungo sa Spurs, hindi na niya naipakita ang dati niyang antas ng bilis at explosiveness. Hindi pa malinaw kung ito ba ay epekto ng isang pangmatagalang injury o simpleng senyales ng kanyang pisikal na paghina. Umaasa ang koponan na sa pamamagitan ng isang buong off-season at kompletong training camp, magiging mas komportable siya sa kanyang laro at maibabalik ang dati niyang bilis. Kung makababalik si Fox sa kanyang pinakamahusay na anyo at makapag-average ng hindi bababa sa 20 puntos kada laro sa regular season at maging sa playoffs, malaki ang maitutulong nito upang maibalik ang kanyang halaga bilang isang star player. Hindi lamang nito mapapalakas ang tsansa ng Spurs na manalo ng kampyonato sa susunod na season, kundi magiging mas madali rin para sa koponan na i-trade si Fox sa hinaharap kung darating ang tamang panahon. Samantala, si Big Al ay nakagawa na ng desisyon tungkol sa kanyang kinabukasan sa NBA at dahil dito ay sasali siya sa isang eksklusibong grupo ng mga manlalaro. Tatanggihan ni Golden State's Al Horford ang kanyang player option at balak niyang pumirma ng bagong 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $14 million upang manatili sa Warriors. Si Horford na 40-year-old ay magiging ika-13 na manlalaro lamang sa kasaysayan ng NBA na makakaabot ng 20 seasons, ang ipinost ng senior NBA insider ng ESPN na si Shams Charania sa X. Si Al Horford ay naglaro ng 7 season sa 2 magkahiwalay na yugto kasama ang Boston Celtics bago siya pumirma sa Golden State Warriors noong nakaraang Oktubre. Nang pumirma si Horford sa Warriors, sumali siya sa isang koponang may hangaring manalo ng kampyonato. Ngunit malaking dagok ang nangyari sa tsansa ng Golden State nang magtamo ng punit na ACL si 6 na beses na All-Star na si Jimmy Butler noong Enero. Gusto kong tapusin ito, sabi ni Horford, ayon sa ulat ni Charania at Anthony Slater. Talagang nakaapekto ang injury na iyon sa amin. Napaka-espesyal naman lalaro ni Jimmy at napakalaki ng naitulong niya sa amin. Pakiramdam ko noon ay nagsisimula ng umayos ang takbo ng aming koponan. Ang runner-up para sa Rookie of the Year noong 2008 ay sasama na ngayon kina Kevin Garnett, Kobe Bryant at LeBron James sa prestihiyosong 20-season club. Kasama rin sa grupong ito sina Chris Paul, Dirk Nowitzki, Jamal Crawford, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Willis, Kyle Lowry, Robert Parrish, Vince Carter at Udonis Haslem. May ilan akong alam agad sa listahan pero hindi ko pa talaga ito nakita ng buo, sabi ni Horford ayon sa ulat ni Charania at Slater. Mahirap paniwalaan. Isa itong bagay na talagang ipinagpapasalamat ko. Napakahirap manatili sa liga ng ganoon katagal, napakaraming dedikasyon, sakripisyo at oras ang kailangan. Hanggang ngayon, pakiramdam ko ay kaya ko pa ring mag-ambag at magkaroon ng malaking epekto sa isang koponan. Speaking of center, bakit kapana-panabik ang pagdating ni Graham Ike sa Golden State Warriors? Ano ang maiaambag niya at paano siya babagay kay Stephen Curry at sa team? Isa sa mga pinakakapana-panabik na development para sa Golden State Warriors ay ang pagkuha nila kay Graham Ike. Bagamat hindi siya ang pinakamalaking pangalan sa rookie class o sa mga bagong additions ng Warriors, marami ang naniniwala na maaari siyang maging isa sa mga sorpresa ng koponan sa susunod na season. Kilala si Graham Ike bilang isang malakas, matatag at mahusay na scorer sa ilalim ng basket. Ang kanyang physicality at mataas na basketball IQ ay ilan sa mga dahilan kung bakit nakita ng Warriors ang potensyal na maging bahagi siya ng kanilang rotation. Ang unang maibibigay ni Graham Ike sa Warriors ay ang dagdag na lakas sa loob ng pintura. Sa mga nakaraang season, isa sa mga naging kahinaan ng Golden State ay ang kakulangan nila ng consistent na interior scoring at rebounding.
Kapag nahihirapan ang kanilang outside shooting, madalas silang walang mapagkukunan ng puntos sa ilalim ng ring. Dito maaaring pumasok ang papel ni Ike. Kaya niyang gumawa ng puntos gamit ang kanyang lakas, footwork, at tiyaga sa loob ng paint. Hindi siya umaasa lamang sa athleticism, kundi gumagamit din siya ng tamang galaw at diskarte upang maka-score laban sa mas malalaking depensa. Isa pa sa kanyang malaking maitutulong ay ang rebounding. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng laro ay ang pagkontrol sa rebounds, dahil nagbibigay ito ng dagdag na possession sa isang koponan. Si Graham Ike ay kilala sa kanyang pagiging agresibo sa pagkuha ng offensive at defensive rebounds. Kapag nakakakuha siya ng offensive rebound, nagkakaroon ang Warriors ng panibagong pagkakataong maka-score. Kapag defensive rebound naman, mas mabilis silang makakapagpatakbo ng transition offense na isa sa mga pinakamalalakas na sandata ng Golden State. Magiging exciting din ang posibilidad na matuto si Ike mula sa veteranong sistema ng Warriors. Kilala ang Golden State sa mahusay nilang player development. Maraming manlalaro ang mas gumaling matapos mapabilang sa kanilang sistema dahil sa magandang coaching staff at kultura ng koponan. Kung magiging bukas si Ike sa pag-aaral, maaari siyang mabilis na umunlad bilang isang modern NBA big man na hindi lamang mahusay sa ilalim ng basket kundi kaya ring gumawa ng tamang pasa at depensa. Isa sa mga pinakaabangang bahagi ay kung paano siya babagay sa paglalaro ni Stephen Curry. Alam ng lahat na si Curry ang sentro ng opensa ng Warriors dahil sa kanyang shooting, madalas siyang dinodoble o tinatriple ng depensa. Kapag nangyari ito, nagkakaroon ng malaking espasyo sa loob ng paint. Dito maaaring samantalahin ni Graham Ike ang kanyang lakas. Maaari siyang tumanggap ng mga simpleng pasa mula kay Curry para sa madaling layup o dunk. Hindi niya kailangang gumawa ng komplikadong opensa dahil sapat na ang tamang pagpwesto upang maging epektibo. Malaki rin ang maitutulong ni Ike sa screen setting. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng sistema ng Warriors ay ang paggamit ng screens upang makalaya si Stephen Curry para sa kanyang mga 3-point shot. Kung magiging mahusay si Ike sa pagtatakda ng matitibay na screen, mas marami siyang mabubuksang shooting opportunities para kay Curry. Kapag hinabol naman ng depensa si Curry, maaari siyang gumulong papunta sa basket o tinatawag na roll kung saan maaari siyang makatanggap ng pasa para sa madaling puntos. Bukod sa opensa, maaari rin siyang makatulong sa depensa dahil sa kanyang lakas at katawan, kaya niyang makipagsabayan sa mga physical na center ng NBA. Bagamat kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang rim protection at pagiging mabilis sa pagdepensa laban sa mas maliliit na manlalaro, may pundasyon na siyang maaaring paunlarin ng coaching staff ng Warriors. Ang kanyang sipag at willingness na gawin ang mga maliliit na bagay tulad ng boxing out, hustle plays, at paghabol sa loose balls ay mga katangiang pinahahalagahan ng Golden State. Siya ay may sukat na 6'9" na may 7'5" wingspan. Isa pang dahilan kung bakit dapat ikatuwa ng Warriors fans ang pagdating ni Graham Ike ay ang mababang pressure na nasa kanyang balikat. Bilang isang bagong manlalaro na hindi inaasahang maging pangunahing scorer, may pagkakataon siyang unti-unting mag-adjust sa NBA habang natututo mula kina Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, at sa iba pang veterano ng koponan. Ang ganitong sitwasyon ay nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang paunlarin ang kanyang laro nang hindi kinakailangang buhatin agad ang koponan. Sa kabuuan, maaaring hindi pa kilalang pangalan si Graham Ike, ngunit mayroon siyang mga katangiang hinahanap ng Golden State Warriors. Ang kanyang lakas sa ilalim ng basket, kakayahang mag-rebound, husay sa pagtatakda ng screen, at potensyal na maging solid role player ay maaaring maging malaking tulong sa koponan. Kung mabilis siyang makakaangkop sa sistema ng Warriors at mapapakinabangan ang mga oportunidad na ibibigay sa kanya, maaari siyang maging isa sa mga tahimik ngunit pinakamahalagang additions ng Golden State sa susunod na season. At kung mabubuo ang kanyang chemistry kasama si Stephen Curry, hindi malayong maging isa siya sa mga role player na magbibigay ng malaking ambag sa hangarin ng Warriors na muling makabalik sa laban para sa NBA Championship. Anong masasabi niyo sa bagong center ng Warriors, mga kaibigan?